Sakay ng ordinary bus ay malapit nang marating ng binatang si Baste ang bahay ng kanyang namayapang ama. Sabik na ang lalaki sa ideya na makukuha na niya ang mana. Si Baste ay anak sa labas ng mayamang negosyante na si Don Felipe. Namatay ang Don sa kadahilan ng hindi pa alam ng binata. Basta ang sabi lang sa kanya ng kakilala niyang naninilbihan sa mansyon, wala na raw ang mayamang Don. Literal na maraming pagmamay-ari si Don Felipe. May malawak itong lupain sa Isabela, mga sakahan at taniman ng ubas at pinya. Tunay nga na maginhawa ang pamumuhay nito. Kung hindi nga lang napalayas ang kanyang ina noon, baka nakaranas din siya ng matiwasay na buhay. Sigurado ka ba na papapasukin ka sa asyenda nila? Baka mamaya itaboy lang tayo kasi hindi ka kilala. Sira ba tuktok mo? Sa tingin mo, magsasayang ako ng oras para dito kung wala akong pinanghahawakan? Tumawag ang abogado ni Papa kay Mama. Noong nakaraang gabi lang. Ang sabi nga, patay na raw si Papa at nakasama raw ako sa pamamanahan. Hindi ba parang nakapagtataka naman? Matagal nang walang kontak ang mama mo sa papa mo. Tapos bigla kang naalala na pamanahan noong namatay na siya? Dami mong kontra. Hindi ko ba deserve na pamanahan? Hindi, ibang susugal mo lang kasi yan eh. Hindi naman sa hindi ka deserving. Siyempre bilang kaibigan mo, gusto namin na wala kang magiging problema. Ang init mo naman masyado. Inaka kasi, ang haba-haba na nga ng biyahe natin, ipaparamdam niyo pa sa akin na wala akong karapatan. Porke ba anak lang ako sa labas? Ay naku, hirap mo makaintindi. Bahala ka na nga sa buhay mo. Nanahimik na lamang si JM at si Makmak nung mga sandaling yon. Alam nilang dalawa na walang patutunguhan ng pakikipagtalo sa sarado ang isip. Kilala nila si Baste. Kahit baluktot ang katwiran, ay talagang ilalaban nito hanggang sa kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, ay nakababa na rin ang magkakaibigan. Ang terminal na kanilang hinintuan ay ang huli ng destinasyon ng bus. May mga tricycle na nakapila sa gilid. Gaya ng nakasaad sa direksyon na ibinigay ng abogado, yun ang sasakyan nila papasok sa baryo na pagmamay-ari ng mga marasigan. Dito po ba yung sakayan papunta sa Barrio Valiente? Nakasimangot ang driver ng tricycle na kanilang napagtanungan. Bago ito sumagot, ay sinuri muna sila nito mula ulo hanggang paa. Anong gagawin niyo sa Valiente? Nagkatinginan ng tatlo. Nagtataka sila kung talaga bang kailangang sabihin ang sadya sa mga driver. May dadalawin lang kami kamag-anak. Namatayan po kasi kami. Hindi nagsalita ang driver. Pero halata sa mukha nito na parang nag-aalangan ito. Pwede na ba kaming sumakay? Wala nang follow-up question? O sige, sakay na. Basta walang sisihan ha. Hindi naintindihan ng magkakaibigan ang sinabi ng driver. Pero mas pinili na lang nilang hindi na lang pansinin. Ang paalala kasi sa kanila ng nanay ni Baste, kapag nasa Isabela na sila, wag na wag nilang kakausapin na matagal ang mga hindi nila kilala. Wala namang sinabing dahilan ng ginang. Pero para kay JM, dapat nilang sundin yon. Makalipas lang ang halos 2 oras na biyahe, nakarating na rin sila sa bukana ng Barrio Valiente. Hindi na sila ipinasok sa loob. Kahit bayaran nila ng malaki ang driver, ayaw na talaga nitong pasukin ng baryo. Nako, bahala na kayo ha. Sana makauwi pa kayo. Kuya, ano ba pinagsasabi mo? Bastos. Bigla na lang kasing humarurot ang driver. Sira ulo. Pinakausap pa ng maayos, aalis bigla. Pre, ito na yata yun oh. Nakatingin sila sa malaking arko na nasa harapan nila na may nakalagay na Barrio Valiente. Welcome to Barrio Valiente. Ang simula ng maginhawa at marangyang buhay ni Baste. Uy, loko. Pumasok na rin sila sa loob, dala ang kanilang mga gamit. Sa unang parte ng baryo ay puro puno pa lamang ang kanilang nadadaanan. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto, may mga natanaw na silang kabahayan. Simple lang ang mga bahay roon. Gawa lamang sa kahoy at may mga boundary ang mga bakuran.
Hindi gaya ng sa Maynila. Ang mga kabahayan doon ay may mga agwat. Ang tahimik dito, kahit alas 4 pa lang ng hapon, no? Ganito naman kasi talaga sa probinsya Maagang nagpapahinga ang mga tao. Hindi naman ito kagaya ng sa Maynila na alas 12 na ng gabi may nagiinuman pa rin sa labas. Mukhang masarap tumira sa ganitong lugar, no? Ang relaxing ng paligid, pre. Tumirang pinagsasasabi mo. Boring dito, no? Wala kang makikitang galaan. At saka, parang wala namang mga babaeng magaganda dito Boring talaga yan. Pag yan ang hanap mo. Pero kung gusto mo naman ng peace of mind, dito talaga maganda. Hindi ba, JM? Sim! Habang naglalakad, ay dinukot ni Baste ang kanyang cellphone. Wala pa siyang natatanggap na kahit na anong mensahe mula sa abogado na si Panfilo. Wala pang text si Atty. Panfilo Ano kaya nangyari dun? Kailan ba uling nag-text sa'yo? Kagabi pa. Tapos nun wala na Baka kasi abala lang. Alam mo naman kung gaano kahirap ang trabaho ng abogado, di ba? Umiling-iling na lamang si Baste. Tinuon na lamang nila ang atensyon sa kanilang nilalakaran. Medyo malayo-layo na ang kanilang nalalakad mula sa bukana. Pero hindi pa rin nila nararating ang sinasabing parte ng hasyenda ng mga marasigan. Sa kanilang paglalakad, napatigil sila nang makita nila ang isang batang lalaki. Sa palagay nila ay nasa edad 5 hanggang 7 yon. Hindi naman mapukaw-pukaw ang kanilang atensyon kung hindi lang nila nakita ang kakaibang itsura ng bata. Mabuhok ang mukha ng bata. Tapos ang dalawang tenga ay may tulis ang dulo. Sa buong buhay nila ay yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganon. Wala silang ideya kung ano ang nangyari sa bata. Basta ang naisip lang nila ay pambihira ang batang yon. Siguro, pinagli siya sa sa aso. Ano? Aso? Bakit naman aso? Kasi may buhok yung mukha niya, tapos matulis yung tenga. Hindi. Anong hindi? Noong 7 taon pa lang ako, bago namin lisanin ni Mama ang baryong ito, may nakakalaro akong bata na ganyan din yung kalagayan. Hindi ko na maalala kung ano yung sinabi sa akin ni Mama Pero something na weird yun. Basta, hindi naman yan pake natin dito Nandito tayo para samahan ako. Tapos, uuwi na tayo. Kanina pa nga tayo naglalakad Wala pa rin. Alam mo ba talaga kung saan yun? Baka mali tayo ng daan Paano tayo magkakamali ng daan? Sununod naman natin yung nakalagay sa instruction na diretso lang. Diretsuin na lang natin kung ano man ang sinabi ni Sir Panfilo. Sa kanilang pagpapatuloy ay marami pa silang nadaan ng bahay. Karamihan sa mga taong nasa bakuran ay nakatingin sa kanila. Tila ba may mga nais sabihin ng iba? Ang iba naman ay masama kung makatingin, na parabang may nagawa silang kasalanan kahit wala naman. Grabe makatingin ng masama yung mga taong to. Parang mangangain ng buhay Ay nako, pabayaan mo na lang. Ngayon lang nakakita ng gwapo mga yan Oops! Usapang gwapo yan Hindi ka nakasali doon, Makmak. Hoy, yabang mo Uy, wag na kayong magtalo Natatanaw ko na yung malaking gate. Namangha ang tatlo nang makita ang malawak na asyenda. Sa labas pa lang ng gate ay makikita na ang mga nagbabantay sa gilid. Mararamdaman agad ang pagiging mataas na antas ng mga marasigan. Bagay na mas lalong kinasabikan ni Baste noong mga sandaling yon. Excited na excited ang binata. Inilabas na kaagad niya ang mga papeles na magpapatunay na siya ang huling anak ng namayapang doon. Nang makalapit sila, ay agad silang hinarang ng 2 lalaking maputla. May kakisigan ng katawan at mapungay ang mga mata. Magandang hapon po. Ako po ito, yung anak ni Don Felipe, yung bunsong anak. Nandito ako dahil pinapunta ako. Ito po yung mga papeles ko, kahit tingnan nyo pa. Hindi gumalaw ang 2 lalaki. Tumingin lang sa kanya mga yon saglit at pagkatapos ay hindi na siya pinansin. Snabbers pala itong mga to, pre.
Inagago yata ako ng mga to eh. Hindi niyo ako kilala. Kapag ako nakapasok at nakausap ko si Panfilo, papatanggal ko kayong dalawa. Uy, kumalma ka lang. Kung makaasta naman to, parang ikaw ang tagapagmana ng lahat ah. 20% lang naman yung mamanahin mo eh. Napatingin silang tatlo sa isang lalaki na parang nasa edad 40 hanggang 50 na. Nakasuot ito ng formal, nakasalamin na pabilog. Base sa kilos nito ay tila mayroon tong kakayahan na papasukin sila. Kaya naman agad na lumapit ang magkakaibigan sa gate. Pipigilan sana sila ng dalawang gwardya, ngunit sumenyas ang lalaki. Sino ba sa inyo si Sebastian Marasigan? Walang pagdadalawang isip na sumagot ang binatang si Baste. Ako yun. Ako yung anak ni Don Felipe. Tumango ang lalaki. Binuksan ito ng mas maluwag ang gate. Binigay naman ni Baste ang mga papeles na kanyang hawak. Nang makumpirma ng lalaki na siya nga si Sebastian, ay pinapasok na rin sila. Ako si Panfilo. Ako ang matagal ng abogado ni Don Felipe. Ako ang mag-aasikaso sa pagbabahagi ng mga mana sa inyong magkakapatid. Naglalakad na sila papunta sa mansyon. Namangha ang tatlo. Para kasi silang nasa pelikula. Ganun na ganun kasi ang eksena. Habang naglalakad, ay pinaliwanag ni Attorney Panfilo ang lahat ng mga dapat niyang malaman. Tahimik naman silang nakikinig. Alam mo, hindi kita kilala. Nababanggit ka lang sa akin noon ni Don Felipe. Pero nararamdaman ko na mabuti ka namang tao. Kaya maraming salamat at dumating ka. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ako, merong tutulong sa'yo dito. Maraming salamat po. Napaka-loyal niyo siguro kay Papa, no? Marami na kaming napagsamahan ni Don Felipe. Para sa akin, para kaming magkapatid. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Ay, siya nga pala. Sa ngayon, sa ibang bahay kita ilalagay. Masyado pang magulo sa mansyon. Pero bukas, ipapakilala na kita sa kanila. Sa ngayon, magpahinga muna kayo. Sir, wala ba kayong makakain dito? Nagugutom na kasi ako. Uy, kapal talaga ng mukha nito oh. Kapag natin ko na kayo sa inyong titirhan, magpapahatid ako ng pagkain kahit ano pa ang gusto ninyo. Ayos pre, dito na lang tayo tumira. Maraming pagkain pala dito eh. Uy, ang PG mo. Hindi ka na nahiya kay Attorney Panfilo. Kagaya ng sinabi ko, pagsisilbihan ko kayo habang nandito kayo. Iyon ang trabaho ko at ibinilid sa akin ni Don Felipe. Kaya kung ano ang kailangan nyo, ay huwag kayong mahihiya. Magsabi lang kayo at ibibigay ko sa abot ng aking makakaya. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nakarating na sila sa tapat ng isang bahay. Maganda rin ang bahay na yon. May ikalawang palapag. May bakuran na maganda at malinis. Pangmayaman ang bahay na yon, kaya naman hindi maiwasang mamangha ang magkakaibigan. Pansamantala kayong titira rito. Kapag nahanapan na kita ng puwang sa mansyon, aalis ka na rito at doon ka natitira. Wala naman pong problema sa akin. Pero maraming salamat po sa pag-assist sa amin ha. Ay siya nga pala. Kung sakali mang may mga mapansin kayong kakaiba, mga weirdong bagay at hindi pangkaraniwan, tawagin niyo ako ha. Ibibigay ko ang isa ko pang numero na kung saan mas nagagamit ko yon. Ano? Naintindihan niyo ba ako? Ano po ba yung mga kakaiba na yon? Sa susunod na araw ko na lang ipapaliwanag sa inyo. O paano? Aalis na ako at nang makapaganda ng inyong magiging hapunan. 2 oras mula nang umalis ang matandang si Panfilo, ay hindi pa rin yun nakakabalik. Nagrereklamo na sa gutom si Makmak. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng sikmura niya na tumagal. Masusuko na siya sa puro tubig lang na iniinom. Wala pa ba si Attorney? Gutom na ako. Kaunti na lang maisipan ko ng kainin kayo eh. Uy, kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Ano ka, aswang? Matuto nga kayo maghintay. Kakarating lang natin eh. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mo bigay ka agad. Di ba yun naman ang sinasabi ni Ma'am Pampilo? Yang si Attorney? Abalang tao si Attorney.
matuto kang umintindi. Maghintay pa tayo, mga 5 oras. Natawa si JM dahil kitang-kita nito ang pang-aasar kay Makmak. Gagi, baka mamatay na to. Oh, ayan na pala oh. Napasilip silang tatlo sa pintuan habang sila ay nasa sala. Kita nila si Atty. Panfilo na naglalakad. Kasama nito ang ilang tao na may mga bitbit na kung ano-anong pagkain. Nang makalapit ay agad na humingi ng paumanhin na matanda. Baka sa itsura nito ang pagod. Pagpasensyaan nyo na ngayon lang ako nakabalik. Meron lang akong biglang inasikaso eh. Wala pong problema. Maraming salamat sa mga pagkain Masyado po itong marami. Wala ka naman. Kumain na kayo ng maayos para maimbig ang tulog nyo mamaya. Sige na, aalis na kami. Kapag may kailangan kayo tumawag lang kayo sa akin, baste. Opo, maraming salamat po. Nang isinarado na ni Atty. ang pintuan, ay agad na nilantakan ni Makmak ang litsyong manok. Para itong mabangis na hayop na matagal nang hindi napapakain. Uy, kumalma ka lang. Para kang zombie. Kanina aswang, ngayon zombie naman. Napangisin na lamang si Baste. Mga ilang sandali lang ay sabay-sabay na rin silang kumain. Nakakaumay para sa kanila ang mga nakahain na pagkain. Para silang nasa piyesta sa dami ng pagkain. Dumaan ng ilang minuto ay nabusog na rin ang tatlo. Pinabalik nila ang mga tauhan ni Panfilo para kunin ang mga pinagkainan. Pre, pansin mo ba kanina yung mga kumuha ng pagkain natin? O bakit? May problema ba sa kanila? Sa akin wala naman. Pero sa'yo, parang meron. Matalimang tingin nila sa'yo Subukan lang nila akong kantiin. Di porke anak ako sa labas di ko sila uurungan. Mga tanga ba sila? Paglingon ng dalawa kay Makmak ay nakahilata na ito sa sofa. Hinahaplos pa nito ang sariling tiyan. Dakong 9:00 na nang magpasya ang magkakaibigan na matulog. Maaga pa kasi silang gigising kinabukasan para formal na mapakilala sa pamilya ni Don Felipe. May 3 kwarto sa second floor, ngunit mas pinili na magkakaibigan na magsama-sama na lang sa iisang silid. Tutal, malaki naman ang kama at may espasyo pa ang kwartong yon. Naunang nahimbing si Makmak, habang si Baste at JM naman ay abala sa panonood sa kanilang cellphone. Oks na oks dito, no? Kahit probinsya, lakas ng signal. Nakabahan ako para bukas Paano kung hindi ako matanggap ng asawa ni Papa, pati ng mga kapatid ko? Paano kung mas gago pa pala sa akin yung mga hinayupak na yun? Oo nga pre, no? Paano kung ipapatay ka nila para wala na silang kahati? Uy, ang OA mo naman. 20% lang makukuha ko, no? Lahat ng tira sa kanila na. Hindi na sila aabot sa punto na kailangan pa nilang pumatay ng tao. Uy, hindi ka sigurado, no? Baka nga yung magkakapatid na yun nagpapatayan pa Ikaw pa kaya na anak lang sa labas? Di, kung patay nila ako, di magpatayan kami. Mga tukmol ba sila? Ang mahalaga makuha mo mana mo para may pang maintenance ka sa mama mo. Kailangan na kailangan niya yun no? Yung, ano yun? Natigilan si JM sa kanyang sinasabi na may marinig silang tila at tungal ng isang mabangis na hayop. Narinig din yun ni Baste kung kaya't pati siya ay napatayo na rin. Teka, ano bang hayop yun? Pero ano bang hayop ang may ganong tunog? Mukhang mabangis yata pre. Labasin natin, bugawin na lang natin, ang ingay Uy, sabog ka ba? Paano kung mabangis nga yun? Baka mapahamak pa tayo. Lumapit si Basti sa bintana. Binuksan yon at sumilip sa labas. Wala namang something dito Baka agila lang yun na dumapo sa bubungan natin. Buksan na lang natin to para pumasok yung hangin. Pagbalik ni Basti sa kama, ay mas malakas na atungal na ang kanilang naririnig. Hindi na yung basta atungal lang. Para bang may gustong mangyari
na kung anuman ang nasa itaas. Naalarma na si Baste at JM. Mabilis nilang isinara muli ang bintana. Nakikiramdam na lamang sila sa mabibigat na paa na naglalakad sa bubungan. Feeling ko pre, halimaw yung nasa itaas eh. Ha? Halimaw? Pre, di ako sure ah. Pero what if aswang yung nasa itaas? Ha? Aswang? Naniniwala ka sa aswang? Ugok ka pali. Totoo ang aswang pre. Marami sa kapis. Aray, gagi. Napatakbo sa ilalim ng kamang dalawa nang lumagabog ang bubong. Para bang bubutasin ang bubungan na yon. Malakas sa pag-apak ang ginawa ng nasa itaas. Nanito ni Pakmak oh. Tulog pa rin oh. Gisingin mo nga. Kaya mo siya dyan. Baka mabulit pa ako ng kung sino man yun eh. Ako na nga. Busy to. Pinagtatatampal ni Baste ang mukha ni Makmak. Pero kahit na anong gawin niya, ay paulit-ulit na bumabalik sa tulog ang lalaki. Nayuyupi na ang yero kaya nababahala na si Baste. Hindi rin naman niya kayang hilahin si Makmak dahil may kalakihan ang katawan nito. Punyemas ka talaga, Makmak. Tulog patay ki. Nang wala nang maisip si Baste para gisingin ang kaibigan, binabanan niya ang kanyang short. Inupuan niya sa mukha si Makmak. Kaya naman amoy na amoy ng binata ang malaimpyernong puwet ni Baste. Sa puntong yon ay saka lamang nagising sa katotohanan si Makmak. Maububo ito at kulang na lang ay maso ka. Gago ka talaga. Natutulog ang tao eh. Baho ng puwet mo. Nagugas ka ba? Nanikit sa ilong ko ah. Sa ilalim ng kama, sumunod ka, bilis. Ha? Bakit? Hindi na nakasagot pa si Baste nang mabutas ang bubungan. Nang makita nilang may kamay na lumusot doon, nagunahan ng dalawa papunta sa ilalim ng kama. Sino ba yun? Bakit pa kasi tayo nandito eh? Pwede naman tayo lumabas eh. Paano kung meron din sa baba? Manahimik na nga lang kayo. Nagtatayuan ang balahibo ng magkakaibigan nang marinig nila ang unti-unting pagbuka ng yero. Tila ba mas lalong nilalakihan ng butas para magkasya ang isang tao. Hoy! Kung sino ka man! Lumayas ka! Ano ka ko ni Don Felipe? May 20% akong mana! Halos isang minutong namayani ang katahimikan. Mga ilang sandali lamang, naramdaman na nila na umalis na ang nasa itaas. Habol-habol nila ang kanilang hininga. Nang makalis sila sa ilalim ng kama, nakita nila ang butas na halos magkasya na ang kanilang katawan. Nasisilip na nga rin nila ang mga bituin. Sa tingin ko, kailangan nating ipaalam ito kay attorney. Tama si JM. Baka mamaya halimaw pala yun. Baka nagpapahinga na yung tao no? Bukas na lang na umaga. Kapag bumalik yon, huwag mo na kasing isipin para hindi bumalik. Napaupo si Baste sa kama at napailing na lamang. Nawindang siya sa nangyari. Unang gabi pa lamang nila ay may kakaiba nang nangyari sa kanila. Naiisip niya na lang kung anong mga eksena pa kaya ang darating sa susunod na araw. Pero bakit kaya siya umalis nang sabihin mong anak ka ni Don Felipe, no? Di kaya kilala niya si Don Felipe? May punto ka. Kilala si Papa sa buong lugar na ito eh. Pero ano kaya motibo niya? Dahil ba dayo tayo dito? Ang tamang tanong dyan, ano ba talagang klaseng tao siya? Tao pa ba siya? Paano niya nabutas yung yero na yan, oh? Ang kapal-kapal niyan? Tara, sa sala na lang tayo matulog. Parang hindi naman safe dito sa itaas. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Sinuri nila na maigi ang lugar ngunit wala naman silang nakitang kahina-hinala. Inilatag na lamang nila ang comforter sa sahig. Kanya-kanyang higa ang mga binata. Sa awa ng Diyos ay nakaidlip na rin sila makalipas ang isang oras. Nagising si Baste dahil sa lamig na kanyang nararamdaman. Wala na pala siyang kumot. Kinuha na ni Makmak at JM. Bumangon siya at dumiretso sa banyo. Kasi simula pa lamang niyang umihi nang biglang may narinig siyang nag-uusap sa labas. May bintana kasi na maliit ang banyo.
Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya ang dalawang lalaki at palihim na nakinig sa pinag-uusapan ng mga yon. Sabi ni Sir Panfilo, bantayan natin eh. Anong magagawa natin? Nakakainis pre. Dahil sa mga dayo na yan, hindi ako nakapunta sa birthday ng kabit ko. Pambira ka. Dapat lang naman na di ka nakapunta. Maawa ka sa asawa mo, no? O siya. Baka manermong ka pa eh. Hanggang anong oras ba tayo? Kapag maliwanag na nagpunta na rito si Sir Panfilo. Di ba sabi ni Sir Panfilo, isa sa kanila yung anak sa labas ni Don Felipe? Di kaya paginitan sila ng aswang? Kaya nga tayo pinapunta dito eh. Kasi kanina 10:00, may nangaswang sa kanila base kay Sir Panfilo. Naku, talagang pag-iinitan yan. Bigla na lang kasing lumitaw dito eh. Anak sa labas pa. Muntik nang makalimutan ni Baste na isara ang zipper niya dahil sa mga narinig niya. Hindi niya alam kung ano ang una niyang mararamdaman. Naguguluhan siya pero namayani na sa kanyang sistema ang kaba. Ano daw? Aswang? Pag-iinitan ako? Ano naman kinalaman ng pamilya ko sa labas kung totoo ngang may aswang? Nagulat na lamang si Baste nang biglang pumasok ng banyo si Makmak. Nakapikit ito at biglang naglabas ng sawa sa kanyang harapan. Uy, Makmak! Inak ka! Wala nang nagawa pa si Baste nang ihian siya ni Makmak. Ang masaklap pa, mukhang natutulog nang nakatayo ang kanyang kaibigan. Kaya naman, agad siyang kumuha ng tubig at ibinuhos sa mukha ni Makmak. Hoy! Unyemas ka! Inihian mo ko! Nanlaki ang mata ni Makmak habang takang-taka na nakatingin sa kanya. Ay, naku! Sorry! Akala ko panaginip lang. Dahil sa nangyari, ay maagang naligo si Baste. Naging amoy mapanghi kasi siya dahil sa ginawa ni Makmak. Samantala, nang silipin ni Baste ang dalawang lalaki sa labas, iba na ang pinag-uusapan ng mga yon. Pero nanatili pa rin sa utak niya ang mga narinig niya noong una. Pagsikat ng araw ay ginising na ni Baste ang kanyang mga kaibigan. Maagang nagpunta si Panfilo para ihanda sila. Sa umagang yun kasi ay haharap na si Baste sa naiwang pamilya ng kanyang ama na si Don Felipe. Bumuntong hininga na lamang si Baste. Kakaiba ang kaba na kanyang nararamdaman. Palagay niya, hindi maganda ang mangyayari sa oras na makita na siya ng kanyang mga kapatid. Noon pa man kasi, sinasabi na ng kanyang ina na medyo masama ang ugali ng mga kapatid niya. Lalong-lalo na ang magulang ng mga yon. Dahil doon, hindi mapakali ang binata. Kapansin-pansin ang kanyang pagiging aligaga. Kaya naman nilapitan na siya ni Panfilo habang naghihintay sila sa dalawa. Huwag kang kabahan. Kasama mo ko. Kailangan mong tapangan, ha? Dahil may nakasalalay sa iyong mga buhay. Tila natanggal ang angas sa katawan ni Baste nang nasa harapan na sila ng mansyon. Ang laki ng bahay. Mas maraming mga nakabantay roon na matatangkad at mga maskuladong lalaki. Handa ka na ba? Papasok na tayo. Ho? Handa na ako. Naglakad na sila palapit sa malapad at mataas na pintuan. Tinulak ng dalawang lalaki sa gilid ng pinto at bumungad ang napakalaking sala. Namangha si Baste sa kanyang nakikita. Sa isip-isip ng binata, sa laki ng mansyon na yon ay maaari na siyang maligaw. Ang laki ng bahay, putya. Itong sala kasing laki na ng barangay hall ng Maynila eh. Uy, manahimik ka nga muna. Pumurmal ka. Ano ka ba? Pakiusap. Wala kayong gagawing makakasama sa imahe ng kaibigan nyo, ha? Huminto sila sa paglalakad nang marating na nila ang dining area. Naroon ang pamilya Marasigan. Malayo pa lang ay ramdam na kaagad ni Baste na hindi sila welcome sa bahay na yon. Kita niya ang titig ng dalawang lalaking anak ng kanyang ama. Tumayo ang isang ginang. Ito ang asawa ni Don Felipe. Nagpakita ito ng malapad ng ngiti. Pero ramdam ni Baste na hindi tunay ng ngiti yon. Kumbaga, pakitang tao lamang. Doña Serena, siya po ang nasa last will and testament ni Don Felipe. Siya si Sebastian Marasigan.
Ikinagagalak kong makilala ka. Nakipagkamay sa kanya ang ginang. Naramdaman ni Baste ang kakaibang lamig sa kamay ni Serena. Para bang bangkay na ang kamay nun. Magandang umaga po. Kinagagalak ko rin na makita kayong lahat. Napalingon si Doña Serena sa dalawang kaibigan ni Baste. Sino sila? Mga kaibigan po sila ni Baste. Nagsalita ang panganay na anak ng Donya. Sa palagay ni Baste ay mas matanda lang ng kaunti roon ang kanyang nanay. Malaki ang boses nito, kaya agad umiral ang intimidasyon sa sistema ng binata. Palabasin mo nga yan. Bakit ka nagsasama rito ng hindi parte ng pamilya? Palabasin yung mga basura na yan! Nanlaki ang mata ni JM at Makmak. Nagpantigang tenga nila sa kanilang narinig. Ngunit sinenyesan na lang sila ni Baste, kaya hinayaan na lang nila. Ang pangit ng isa! Nakakainis! Haharap pa sana si Makmak pero pinigilan na siya ni JM. So, ikaw pala ang anak ni Felipe. What I mean is, anak sa labas. Opo. Ako nga po. Ngumiti ulit ang babae. Mga ilang sandali lang, nagdatingan na ang mga pagkain na dala ng mga kasambahay. Isa-isang nilagay na mga yon sa lamesa. Sa unang tingin ni Baste sa mga pagkain, napansin niya na parang masarap. Pero sa hindi naman mapaliwanag na pagkakataon, dumaloy naman ang kaba sa sistema niya. Mas nadagdagan pa ang kanyang kaba nang sumenyas din si Panfilo na huwag siyang kakain. Mawalang galang na po, Doña Serena. Si Baste hindi po kayang kumain ng mga pagkain na nakahain. Ang maaari niya lang kainin ang mga pangkaraniwan. Di ba abogado ka ni Papa? Anong ginagawa mo? Parang assistant ka dyan ng lalaking yan Miguel, pwede bang manahimik ka muna? Ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Hindi ako papayag sa last will na yan ni Papa. Walang magagawa yung lalaking yan. Tao lang yan ang asawa. Miguel, huwag mong hintayin na maubos ang pasensya ko. Agad na nanahimik ang nag-aalburutong lalaki. Paumanhin na sa anak ko. Siya nga pala, siya si Miguel. At yung isa, si Martin, ang pangalawa. Hindi siya nakakapagsalita. Yung dalawa ko pang anak ay nasa ibang bansa. Ngumiti si Baste sa mga yon, pero nanatili lang na nakatingin ng masama ang dalawa. Nakakakilabot ang mga yon para kay Baste, lalo na ang isang hindi nakakapagsalita. Maraming pinaliwanag si Doña Serena at Panfilo nung mga sandaling yon. Ngunit dahil sa pagkailang, ilan lamang sa mga narinig niya ang pumasok sa utak niya. Hindi siya makapag-focus sa usapan dahil kay Miguel at Martin. Hindi mapaliwanag ni Baste noong mga sandaling yon ang biglang pagsama ng kanyang pakiramdam. Tumagal lang ng halos 1.5 oras ang pakikipagplastikan sa kanya ni Doña Serena. Pagkatapos ng usapang yon ay umalis na rin ang mag-iina. Naiwan si Baste at Panfilo sa dining area. Saka lamang nakahinga ang binata ng mga sandaling yon. Sumama bigla yung pakiramdam ko. Paano? Umuwi ka na muna at magpahinga. Basta, tandaan mo lang ang mga napag-usapan Hindi ka mawawala. Baste, mamayang gabi nga pala, pupunta ako sa bahay ninyo. Meron akong sasabihing mahalagang bagay. Mahalagang bagay? Basta, magpahinga ka na muna. Hinatid na ni Panfilo si Baste sa labas ng mansyon. Nagpaalam na rin silang magkakaibigan dahil meron pang aasikasuhin si Panfilo tungkol sa mana niya. Sobrang sasamaan ng ugali ng pamilya ng tatay mo. Kaya nga dapat makuha na natin kagad yung mana na yan para makalis na tayo. Aabuti ng 2 linggo base kay Attorney Panfilo Ano? 2 linggo? Ang tagal naman. Di 2 linggo tayo dito na magtitiis dyan sa mga yan? Ganun na nga. Gusto ko na umuwi. Nakakatakot mga tao dito Kanina may lumapit sa amin. Sinabing lulutuin daw kami. Ano ba sila? Mga aswang? Pre, nasabi mo na ba kay Atty. Panfilo yung nangyari sa ating kagabi? Hindi ko pa nasasabi. Teka,
Huminto si Baste sa paglalakad. Hindi kaya aswang talaga yung nasa bubong kagabi? Natameme ang dalawa. Hindi man nagsalita si JM at Makmak. Batidyang pare-pareho sila ng naiisip. Balisang umuwi ang tatlo sa kanilang tinutuluyan. Tulala pa rin si Baste at iniisip ang mga nangyari. Nakatambay lamang siya sa tapat ng pinto nang lapitan siya ni JM. Pre, lalim ng iniisip mo ah. Oo, iniisip ko kasi pre, what if maraming aswang dito? May napansin ka rin bang kakaiba? Kayo ba? May iba pa ba kayong napapansin? Ako meron. Pansin ko kasi kanina, walang kahit na anong santo sa mansyon. Sa halip, puro imahe ng mga demonyo nakita ko sa mga paintings eh. Tapos, alam mo yun, unang tingin ko pa lang sa bahay nila, parang ang bigat na ng pakiramdam. Sa tingin mo, anong klase ng tao sila Doña Sirina? Aswang? Hindi na nakasagot pa si JM nang may mga dumaan sa tapat na tauhan mula sa mansyon. Tumingin lang sa kanila sandali, sabay umalis. Palagay nila, nagmamanman ang mga yon. Kinagabihan, maagang naglatag ng banig sa sala ang magkakaibigan. Sa mga sandaling yon, ay hindi pa rin nila nasasabi kay Panfilo na butas ang bubong sa itaas. Kaya naman, wala silang dahilan para matulog doon. Nababahala sila na baka bigla na lang dumaan ng sinumang nilalang na hinihinala nila. Nauna na namang makatulog si Makmak noon, habang si Baste at JM naman ay nanatiling gising. Hindi mawala-wala sa hagdanan ang kanilang tingin. Napaparanoid sila na baka may bigla na lang bumaba sa hagdanan. Kainis, di ako makatulog. Maaga pa kasi pre. Di tayo sanay ng maagang natutulog eh. Tsaka, iniisip ko kasi yung aswang. Kapag iniisip mo, lalo lang mangyayari. Mag-isip ka na lang ng kahit na ano. Di ba, mahilig ka namang mag-imagine ng mga bold? Inagaw ni Baste ang unan at saka lumigid. Ano ka ba? Tulad mo ako sa'yo. Pipikit na sana si Baste nang biglang may narinig na naman silang atungal. Pero sa pagkakataong yon, hindi na isa, kundi 3 na ang kanilang naririnig. Palagay nila ay nakapalibot lang ang mga yun sa bahay. Muli na namang umandar ang kaba sa kanilang sistema. Napabangon ang dalawa. Patingin-tingin ang mga mata sa bintana. Pre, mukhang mga aswang nga talaga. Anong gagawin natin? Natatakot na si JM nung mga oras na yon, habang si Makmak naman ay natutulog lang at himbing na himbing. Umalma ka lang. Hindi ko rin alam kung anong gagawin eh. Paano ako kakalma kung wala ka din palang magagawa? Inang buhay to. Kung alam ko lang na marami kababalagan dito, hindi na ako sumama eh. Ang arte mo na. Naudlot ang sasabi ng binata nang maramdaman na nilang may naglalakad sa ikalawang palapag. Mabibigat ang paa kung sino man yon. Dahil doon ay kinabahan na ang dalawa. Alam nila na maaring aswang na nga ang naroroon. Makmak, gising! Nasaan na ba yung dalawang lalaki na bantay sa labas? Kung kailan kailangan saka nawawala. Ina naman nito ni Makmak oh. Hirap gisingin eh. Parang pababa na siya. Hindi na nakatiis si Baste. Inilabas na niya ulit ang kanyang puwet. Uy, baliw, anong gagawin? Ay, sira ulo. Wala nang nagawa pa si JM nang upuan na naman sa mukha ni Baste ang binatang si Makmak. Agad na nagising si Makmak at nauubo-ubo pa. Hindi na nila hinantay pang makapagsalita si Makmak. Nang magising ito, ay agad na nila yung kinaladkad papunta sa kusina. Ano na naman bang problema nyo? Mag-aalikan na kami ni Jess sa Saragosa sa panaginip ko eh. Paggising ko iba yung kahalikan ko, yung pet mo. Ano? Gusto mong ikis ng aswang? Nasa taas na sila, tulig. Nanlaki ang mata ni Makmak. Tila nagising ang diwa nito nang marinig ang salitang aswang. Samantala, kumuha naman si JM ng 3 kutsilyo. Bakit bread knife yung sa akin? Mukha bang tinapa yung aswang? Huwag ka na magreklamo. Yan lang ang available dito. Maya-maya pa, pagsilip nila sa pintuan ng kusina, ay nakita na nilang may isang madungis na binti
ang pababa ng hagdanan. Namilog ang kanilang mga mata nang makita na nila ang kabuuan ng aswang. Laylay ang dila nito at umaagos pa ang malapot nitong laway. Kulay itim ang lahat ng mata nito. Nagtitindigan ang kanilang mga balahibo. Kinakabahan sila, lalo pat wala na silang ibang malalabasan. Makukulong sila sa kusina kung doon lamang sila mananatili. Isasara na sana ni Basti ang pintuan nang mapalingon sa kinaroroonan nila ang aswang. Gumapang na parang gagamba ang aswang at lumundag sa pinto. Lumusot na ang kamay nito at pilit silang inaabot. Paluin niyo, bilis! Hindi na nagsayang ng oras pa si Makmak. Dinampot niya ang kaldero sa lababo. Hahampasin na sana niya ang aswang, pero bigla na lang natanggal ang hawakan ng kaldero. Tinamaan si Baste sa panga at nakaramdam ng kaunting pagkahilo. Mabuti na lang at matigas-tigas ang panga ng lalaki. Wisit ka! Hindi ako! Yung aswang ang patamaan mo! Buong puwersa pa rin tinulak ni Baste at Jayam ang pinto. Ang kaso nga lang, nakabara pa rin ang braso ng aswang. Bilisan mo! Kapag nakapasok to, malala pa tayo nito! Natatarantang naghanap ng mas magandang pamalo ang binatang si Makmak. Pero sa kasamaang palad, wala siyang makitang kahit na anong matigas na bagay doon. Hanggang sa dumako na lamang ang tingin niya sa pang-spray na baygon. Pamalo, hindi baygon! Lamok ba yung nasa labas? Aswang yan eh! Kaunti na lang ay mawawala na ng puwersa si Baste at JM. Kaya naman agad na nag-spray si Makmak ng baygon sa aswang. Naging epektibo naman yon dahil narinig nilang halos masuka-suka ang aswang. Naisara nila ng tuluyan ng pintuan. Pero ganun pa man, maging si Baste at JM ay nalanghap din ang mabahong amoy ng spray. Buwisit ka talaga! Tama namang ginawa ko ah! Ayan oh, sarado na pinto! Kahit na naisara na nila ang pinto, nagpupumilit pa rin makapasok ang aswang. Gumagalaw ang doorknob dahil sa ilang beses nitong pagpihit doon. Mga ilang sandali lang, nakarinig na lamang sila ng isang putok ng baril. Wala silang ideya kung kanino yung galing. Basta, pagkatapos noon, ay bigla na lamang nanahimik sa sala. Dahan-dahang binuksan ng magkakaibigan ang pinto ng kusina. Tumambad sa kanila ang isang lalaking butas na ang ulo. Umaagos ang dugo at wala ng buhay. Sa main door ay naroon si Atty. Panfilo. Hawak nito ang baril na may natira pang kaunting usok. Gulat na gulat sila nang malaman na si Panfilo ang pumatay sa aswang. Hindi nila inakala na marunong humawak ng baril ang matandang lalaki. Atty. Panfilo? Lumapit sa kanila ang matanda. Parang wala lang na dito ang nangyari. Kalmado pa rin at normal lang ang kilos. Tulungan niya akong madispatcha ito sa kagubatan. Buhatin na lang natin. Bilis! Sunod-sunuran ng tatlo. Dali-dali nilang binuhat ang aswang na wala ng buhay. Nang medyo makarating na sila sa liblib na parte, ay inilapag na nila ang aswang. Paano natin nililibing to? Iwala naman tayong panghukay. Kung maghanap naman tayo ng pala sa mansyon ng ganitong oras, baka may makalata na may nangyari. Hindi natin siya ililibing. Susunugin natin. Paglabas ng lighter ng lalaki, tinabunan naman nila ng tuyong dahon ng bangkay. Walang ano-ano ay saka yun sinilaban ni Panfilo. Attorney, alam niyo ba na inaswang na kami nung una? Ano ba talaga nangyayari? Narinig ko yung mga tauhan mo na alam na may aswang dito. Pwede po bang paliwanagan niyo kami? Nag-ayos muna ng coat si Panfilo. Humugot ito ng malalim na paghinga. Totoong maraming aswang dito. At ikaw, si Bastian, ang target nila. Ha? Teka, kung may mga aswang pala rito at ako ang puntirya nila, bakit mo ako pinapunta rito? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Kapag sinabi ko hindi ka napupunta. Kaya nga, bakit mo ako pinapunta rito kung alam mong delikado? Umupo si Panfilo sa gilid ng puno. Aswang sila Doña Serena. Nagsimula silang lumantad nang malaman nilang may sakit na si Don Felipe. Wala nang nagawa si Don Felipe kahit ipagtapat pa nila na hindi sila mga tao. Sa halip,
unti-unti nilang nilason si Don Felipe. Gusto nilang mamatay ang Don para makuha ang asyenda at mapagharian ng mga aswang ang lugar na ito. Napanganga na lamang si Baste sa kanyang narinig. Inasahan na niyang may mga aswang talaga sa kanilang area. Pero hindi niya inakala na ang mga marasigan pala ay mga aswang din. Bago mamatay si Don Felipe, sinabi niya sa akin na hanapin kita. Ikaw daw ang magliligtas sa mga taga-baryo. Anong pinagsasabi mo? Anong ako magliligtas? Anong tingin niyo sa akin, superhero? Ikaw lang naman ang nag-iisang anak ni Don Felipe. Sandali lang. Akala ko ba anak si Baste sa labas? Anong siya lang yung anak? Di ba anak din nandun yung dalawang lalaki? Kaya di na siya anak sa labas kasi pinapasok na siya sa mansyon. Diyos ko, basic understanding lang yan. Hindi anak ni Don Felipe ang anak ni Doña Serena. Anak niya yon sa unang asawa lahat na aswang din. Baste, ikaw lang ang kadugo ni Don Felipe. Ikaw lang ang tagapagmana ng lahat. At bukod doon, ikaw ang tagapagligtas. Teka. Naguguluhan ako eh. Sige nga, sabi mo sa akin kung paano ko maliligtas yung mga tao. 6 na buwan bago magkasakit si Don Felipe, naghihinala na kami na aswang sila Doña Serena. Kaya naman, isang gabi, sinundan namin sila. Natagpuan namin na meron silang pinapasukan na kuweba. Sa loob ng kuweba na yon, naroon ang puso ng mga aswang. Sabi ng albularyo na napagtanungan namin, kapag pinatay ang puso na yon, mamamatay na rin ang mga aswang na nasa probinsya na ito. Kung ganun, anong ginagawa nyo? Bakit di nyo pinatay? Umiling-iling si Panfilo. Gagawin sana namin yon pero muntik na kaming mahuli. Hindi na namin naulit pa dahil wala na si Don Felipe. Ikaw, Baste, ikaw ang makakapatay sa puso ng mga aswang. Ikaw lang ang makakagamit ng punyal na makakapatay doon. Dahil ikaw lang ang natitirang kadugo ni Don Felipe. Ano? Punyal? May punyal na nakatago sa sikretong underground dun sa mansyon. Nakalagay ang punyal doon. Ako at si Don Felipe lang ang nakakaalam ng underground. Kailangan mong kunin yon dahil sa mga kamay mo lang gagana yon. Kadugo lang ni Don Felipe ang makakapatay sa puso ng aswang. Ang ibig mong sabihin, yung punyal na yon ay para talaga patayin ng mga aswang. Tama ka. Ang mga ninuno mo kasi ay mga dating birador ng mga aswang. Paano kung ako ang gagamit ng punyal? Tapos sinaksak kita, hindi ka mamamatay? Kasi di ba kadugo lang nandun ang makakapagpagana? Tigil mo na nga yung katangahan mo. Ang sinasabi ni attorney ay dun nga sa puso ng mga aswang. Mas magiging sigurado ang kamatayan ng mga aswang kung si Baste ang hahawak ng punyal. Di ko gets. Binatukan na lamang ni JM ang lalaki. Totoo bang nangyayari ito? Hindi ako nananaginip? Gusto mo sampalin kita para malaman mo sagot sa tanong mo? Baste, pasensya ka na kung dinamay pa kita sa problema namin ni Don Felipe. Pero wala na talaga akong pwedeng asahan. Ikaw lang naman kasi ang kadugo niya. Wala nang iba pa. Hindi na nga nagawa ni Don Felipe ang bagay na yon dahil matanda na siya. Kaya ikaw na lang talaga ang pag-asa. Sige. Sabihin mo sa akin kung ano-ano mga gagawin ko. Uy, seryoso ka ba? Hindi ka nga nakapalag sa ex mo nung binugbog ka eh. Tapos papalagan mo yung mga aswang? Nagpapasikat para malaki ang mana na makuha. Potek. Wala na muna akong pakialam sa mana. Gusto kong bigyan ng hustisya ang ginawa nila kay Papa sa paglason. Oo, alam ko hindi naman kami close. Pero gagawin ko ito para na rin sa pagmamahalan nila Mama. At saka pagtanaw na rin ng utang na loob. Dahil kahit lumaki ako malayo sa kanya, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Natuwa at malapad ang ngiti ni Panfilo. Hindi nito inaasahan na mabuting tao pala ang naging anak ni Don Felipe. Maayos ang pagpapalaki sa iyo ng ina mo. Ng iyong ina.
Nakakatuwa ka. Masama po ugali niyan. Sa Maynila, nako, wag po kayong maniwala dyan. Arigo, makabatok naman to oh. Yan daldal mo kasi. Ito mo ng seryoso si Baste eh. Pero, paano ba lumaban sa mga aswang? Napakamot na lang ng ulo si Baste. Sa mga sandaling nahimasmasan siya, sa kanya lamang napagtanto na peligroso pala ang papasukin niya. Madali silang mamatay pag sa ulo binaril. Kapag saksak, sa kaliwang dibdib. Pero wag mo munang isipin yon dahil ang puso ng mga aswang ang target natin. Kapag nasaksak mo yon gamit ang punyal, tapos na ang problema natin. Sumang-ayon si Baste. Tumango siya bilang pagpayag sa gusto ng matandang si Panfilo. Mang Panfilo, matanong ko lang Agbogado ba kayo o albularyo? Albogado yan. Kalahating albularyo, kalahating abogado. Albogado! Hindi na importante kung sino ako. Ang mahalaga ay ang gagawin natin ngayong gabi. Munti ka nang matumba si Baste sa kanyang narinig. Teka. Ngayon na kaagad? Bawal ba bukas? Bukas, nasa mansyon na mga marasigan. Mas mahihirapan tayo kung nandun sila. Hindi naman kasi sila basta-basta aswang. Malalakas sila. Ngayon, mga ordinaryong aswang lang ang naroroon. Kakayanin natin sila. Wala tayong dapat na sayangin na oras. Uunahan na natin sila bago ka pa nila mapatay. Sige. Basta, sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin. Tanggal angas niya Umalis na rin sila sa kinalalagyan nila. Iniwan niyang lumiliyab ang natitirang bangkay ng aswang. Dahil wala ang mag-iinang marasigan sa mansyon, palihim silang nagpunta roon. Maraming nakabantay sa harapan. Malamang sa likod tayo dadaan. Huwag kayo mag-alala. Kabisado ko naman ang daan. Tumango lang ang magkakaibigan habang nakasunod sa matanda. Maingat ang ginawa nilang paglalakad. Bawat hakbang ay kalkulado. Doon, aakyatin natin ang pader na yon. Sa likuran ng pader na yon, mga buto ang nandyan. Lahat ng ginagawang pagkain na mag-iina, dyan tinatapon. Kaya maging alerto. Madalas na walang bantay dyan pero baka mataon na meron. Kaya mag-iingat tayo. Bumakas sa mukha ng tatlo ang kilabot dahil sa ideyang naging tambakan ng kalansay ang likuran ng mansyon. Binabalot man sila ng takot, hindi pa rin sila nagpapigil. Sige, ikaw ang mauna. Ha? Bakit ako? Bilisan mo na, hindi ka naman pwedeng magpahuli. Kaya mo bang iangat ang sarili mo, ang bigat mo? Gustuhin mang mag-inarte ng lalaki ay hindi na rin niya nagawa. Alam niya rin kasi na mas mahihirapan siya kung siya ang mahuhuli. Pinasa ni JN si Makmak paakyat sa pader. Halos mabali ang buto ng binata. Mabuti na lamang ay naiangat niya pa rin yon. Sumunod naman si Baste at JM. Hinila naman nila paangat si Panfilo pagkatapos. Kaunting lakad lang nila. Nakita na kaagad nila ang mga kalansay sa gilid. Mabilis na tinakpan ni JM ang bibig ni Makmak. Munti ka na kasi itong makapag-ingay. Huy, huwag kang maingay, gagi ka. Ganito na ba talaga karami ang biktima nila mula nang mawala si Papa? Hindi. Kinagawa na nila yan kahit nung buhay pa si Don Felipe. Napailing na lamang si Baste. Nakaramdam siya ng awa sa mga taong nabiktima ng mga aswang. Sa kabilang banda, mas lalong tumaas ang pagkabahala niya sa mga sandaling yon. Pinapamukha sa kanya ng mga kalansay na yon kung gaanong kadelikado at kabangis ang mga aswang. Nababahala siya para sa kanyang kaligtasan, lalo pat siya naman talaga ang target. Kaya gagawin na lang din niya yon para mabuhay. Tutal, mukhang hindi naman na sila makakalabas ng buhay sa baryong yon. Pumasok sila sa isang maliit na pinto. Gamit ang maliit na flashlight na dala ni Panfilo, ay nakita nila ang daan. Nasa maliit silang tunnel. Base kay Panfilo, dinadaanan lang daw yon kapag may emergency o kaya naman kapag dapat magtago. Kapag may nararamdaman kayong kakaiba, wag na wag kayong magpapanik ha.
Kalma lang. Focus. Lahat tayo mamamatay kapag may nakakita sa gagawin natin. Huwag kayong mag-alala. Ang tunnel na ito ay papunta sa underground na sinasabi ko. Grabe, ang laki pala talaga ng mansyon, no? Sa sobrang laki, pwede ka nang maligaw eh. Sa kanilang pagpapatuloy ay marami silang nadaanan ng mga bakas ng dugo sa pader. Base kay Panfilo, dugo yun ng mga naunang bantay sa mansyon. Pero mula nang lumantad bilang aswang sila Doña Serena, pinagpapapatay ang lahat ng bantay na tao. Pinalitan ng mga yon ng aswang. Sa wakas, nandito na tayo. Inilawan ni Panfilo ang pintuan na nilalamon na ng alikabok. May mga sapot na rin ang gagamba. Indikasyon lang na matagal nang hindi yun napupuntahan. Nasa loob niya ng punyal na makakapatay sa puso ng mga aswang. Mas makapal pa sa mukha ni Makmak tong alikabok eh. Sandali pre, may password ba tong kandado na to? Napadako ang tingin nila sa malaking kandado na merong 5 numero na dapat ikutin. Attorney, nakalak. Alam niyo ba yung password? Napalunok ng laway si Panfilo. Sa kanya lamang naalala na hindi nga pala nasabi sa kanya ni Don Felipe ang tungkol sa password. Napapakamot na lamang ng ulo si Panfilo. Hindi mo alam no? O paano? Paano natin bubuksan yan? Dismayado si Baste sa mga sandaling yon. Para kasing mas malabo pa sa sabaw ng pusit ang mabuksan nila yon. Pwede naman nilang wasakin ang kandado, pero ang kinakabahan lang din nila ay makakalikha sila ng ingay. Magiging dahilan yun para malaman na naroon sila. Kailangan natin mag-isip kung ano yung mga posibleng ginagawang password ng mga tatay. Birthday! Birthday ni Don Felipe! Sakto 5 yun! January 4, 1959 ang birthday niya. E di, 01459. Agad na sinubukan ni Baste ang mga numerong kanilang nabuo. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin yun ang kinakailangan na kandado. Birthday ni Doña Serena. Ay, wag yun. Demonyo yun eh. Birthday mo, Baste. Malay mo, love na love ka pala ng tatay mo. Sumang-ayon si Panfilo doon. Kaya naman, agad ding sinubukan ni Baste ang mga numero ng kanyang kaarawan. Pero wala pa rin. Kung ano-anong numero na lang ang sinubukan nila. Pati nga birthday ng paboritong manok ni Don Felipe ay hindi rin umubra. Nawawalan na ng pag-asa si Baste nang biglang may pumasok sa isipan niya. Alam ko na kung ano. Pinihit-pihit ni Baste ang mga numero hanggang sa makabuo siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Nagising ang kanilang mga diwa nang matanggal ang kandado. Pare, anong nilagay mo? 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang, ganun kasimple. Ayos ah. Tamad din palang tatay mong umisip ng password. O sige na, pumasok na tayo sa loob bago pa may makakita sa atin dito. Bilis, magmadali kayo. Nang makapasok na sila, ay kinapakapapa ni Panfilo ang pindutan ng ilaw sa gilid. Nang magliwanag na, ay bumungad sa kanila ang isang aquarium na katamtaman lang ang laki. Sa loob nito ay naroon ang isang punyal na may mahabang 8 pulgada. Kulay ginto ang punyal kaya mahahalata doon na hindi yung basta-basta. Lumakas ang kaba ni Baste. Batid niya na kapag nasa kamay na niya yon, nasa kamay na rin niya ang kaligtasan ng maraming tao. Yan ang punyal na makakapatay sa puso ng mga aswang. Sebastian, pwede mo nang kunin. Pinagpapawisan ng binata ng dahil sa pagiging tensyonado. Marahan niyang ipinasok ang kamay sa loob ng aquarium. Pagkahawak niya sa punyal ay inangat niya kagad ito. Angas pare. Para kang si Pedro Pandicoco. Bakery version. Pumapalakpak pa si Makmak sa sobrang tuwa. Masaya ito dahil hindi ito makapaniwala na mas magiging makabuluhan pala ang pagpunta nila roon. Baste, nakasalalay sa iyo ang buhay ng mga taga-baryo. Hindi pwedeng sakupin nila Doña Serena ang baryong ito. Asartalo naman oh. Kukuha lang naman ako ng mana eh. Naging tagapagligtas pa. Tinapik siya sa balikat ni JM. Natatawa pa ito ng bahagya. Ayos lang yan pre.
Nandito naman kami kasama mo eh. O tara na, pupunta na natin ang kinaroroonan ng puso ng mga aswang. Sure na talaga? Hindi ba pwedeng bukas? Hindi pwede. Bumugan na lamang ng hangin ang binata dahil sa pagkadismaya. Nang masiguro nilang walang mga pag-alagalang aswang sa paligid, nagsimula na rin silang umalis sa lugar na yon. Saka lang sila nakahinga ng maayos nang makalabas na sila ng mansyon. Nagmamadali na silang maglakad. Sinundan lang nila si Panfilo kung saan man sila dalhin ito. Sumutsuot sila sa madilim na parte ng kagubatan. Sa halos kalahating oras na nilang paglalakad, ay nakaramdam na rin sila ng pagod. Naunang umupo si Makmak sa gilid. Hingal na hingal ang lalaki dahil sa kabigatan ng katawan nito. Pahinga, magpahinga muna tayo sandali. Iwan ka na nga kaya muna namin dyan. Baka mamaya maging problema ka pa eh. May punto si JM. Bumalik ka na lang sa bahay. Unghang ba kayo? Ang layo na ng nilakad natin. Sa kanyo ako bababalikin? Oo, sandali. Huwag kayong maingay. Nakiramdam si Fanbilo sa kanilang paligid. Mga ilang segundo lang ay pinaupunan nito ang tatlo. May aswang, humanda kayo. Ha? Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng makita ng aswang na yon. Kapag nagkataon, baka makapagsumbong pa siya sa iba. Halos lahat ng aswang na tauhan ni Doña Serena ay kilala ko. Humigpit ang hawak ni Baste sa punyal nang marinig nilang may naglalakad. Baste, birahin mo kapag nakalapit. Ha? Bakit ako? Ikaw may baril dyan eh. Kapag nagpaputok ako, maririnig sa buong kagubatan. Ay, kainis naman oh. Oo na. Kung maliwanag lang siguro sa kanilang kinalalagyan, makikita ng mga kasama niya ang tila naduduwag na mukha niya. Ayan na pre, ayan na pre. Nang maaninagan na nila ang aswang na papalapit, mabilis na lumabas si Baste sa kanilang pinagtataguan. Napansin ni Baste na nagulat din ng aswang sa bigla niyang paglitaw. Pero si Baste parang napako sa kinatatayuan. Hindi niya maigalaw ang kamay niya. Nang mapansin ni Panfilo na parang malabong maitarak ni Baste ang punyal, hindi na nagdalawang isip ang lalaki na barilin sa ulo ang lalaking aswang. Bulagta kaagad ang aswang sa lapag, habang si Baste naman ay nanatili lang nakatayo. Akala ko pa naman buo na ang loob mo. Kahit kailan, wala pa akong napapatay. Kaya huwag kang umasa dyan na makakapatay kaagad ako ng aswang. Oo, kalma lang pre. Baka mauna ka pang mamatay sa amin kung ganyan ka eh. Kailangan na nating magmadaling makalis dito. Nakakasiguro ko na baka may mga pumunta ng aswang dito. O tara na, tara na. Bad trip naman oh. Karipas na ng takbo ang apat. Kaya naman makalipas lang ng 20 minutos ay narating na rin nila ang kinaroroonan ng puso ng mga aswang, ang paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok ay parang mayroon ding tunnel. Base kay Panfilo, yun lang ang natatanging daan papasok sa loob. Ang hindi lang sigurado ni Panfilo ay kung may mga nagbabantay ba sa loob o wala. Paano kung may makasalubong tayong aswang? Hindi pa tayo makakarating sa dulo eh. Mapapalaban na tayo. Yun ang hindi ko sigurado. Pero kapag narating naman natin ang kalagitnaan, marami ng daan. Pwede tayong sumuot-suot sa kung saan-saan at may matatagpuan na rin tayo. Kayo na lang kaya pumasok. Lookout na lang ako dito. Hindi pwede. Delikado rin dito sa labas. May mga naglilibot. Kapag nakuha ka magiging sisig ka talaga. Tara na. Bahala na kung anong mangyari. Buo na ang loob ni Baste nang lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Pumasok sila sa tunnel. Maliwanag naman doon dahil may mga gasera sa mga pader. Kailangan nating makarating kagad sa gitna ng tunnel na ito para makapagtago tayo. Mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Maswerteng wala silang nakasalubong na aswang hanggang sa marating na nila ang kalagitnaan. Maraming daan ang naroon pero mas pinili nila ang nasa kaliwa. Pansamantala silang pumasok sa isang silid na walang pinto. Nagtago sila roon nang marinig nilang may mga naglalakad na aswang. Paglagpas sa mga yon ay dali-dali silang lumabas.
Akala ko talaga magiging sisig na tayo. Ikaw lang, no? Tinahak nila ang daan na yon hanggang sa matanaw na nila ang isang pinto na kulay ginto. Ang pinto na sinasabi ni Panfilo. Naroon di umano ang puso ng aswang na kung saan nakakonekta ang buhay ng lahat ng aswang na nasa kanilang probinsya. Buti, 2 lang ang bantay. Kaya natin yan. Ano pong gagawin natin? Kailangan mapaalis natin ang 2 sa kinalalagyan nila. Paano naman natin gagawin yun? Distraction. Kailangan nilang madistract. Makmak, magpakita ka sa kanila. Kapag lalapit na sila sa'yo, saka ako papasok ng pintong yan. Hindi ka basta-basta makakapasok. Isa sa 2 yan ang may hawak ng susi. Kaya dapat, patayin muna natin sila. Makmak, magpakita ka. Sasamahan kita. Ikaw, JM at Baste, mag-lookout kayo sa 200. Gagawin ko ang makakaya ko para mapatay ang 2 nang hindi nakakagawa ng ingay. Kaya nyo ba? Baka mapahama kayo. Baka nakakalimutan nyo. Abogado ka lang ni Papa. Hindi kasi Andres Bonifacio, ha? Wala tayong choice. Kailangan ko itong gawin. Makmak, ayos lang sa'yo? Anong ayos? Wala naman ako magagawa kahit sabihin kong ayaw ko eh. O sige na, simulan na natin. Unang lumabas si Makmak. Kaswal lang itong naglakad palapit sa 2 aswang na nagbabantay ng pinto. Palihim namang nakasunod si Panfilo. Nagsalubong ang kilay nila Baste nang makitang parang nangingisay-ngisay sa paglalakad si Makmak. Tila ba ginagaya nito ang mga zombie sa pelikula? Buang talaga. Hindi siya mukhang aswang eh. Mukha siyang garapatang busog na inasinan. Ay, gumawa na naman siya ng sarili niyang strategy. Nang makalapit na si Makmak, ay sinalubong siya ng 2 bantay. Normal at kalmado lang si Makmak. Talagang ginalingan nito ang umakting. Pang-Famas Urian Award. Magsasalita pa sana si Makmak, pero bigla na siyang kinwelyuhan ng isang aswang. Nasa aktong sasaktan na ng 2 ang binata nang biglang dumating si Panfilo. Hinataw niya ng kahoy sa ulo ang isa at ang isa naman ay binayagan ni Makmak. Sinamantala na yon ni Panfilo para hatawin ng ilang beses sa ulo ang 2. Nang umagos na ang dugo ng mga yon, ay saka na lumapit si Baste at JM. Nakuha nila ang susi sa isa sa mga bantay. Sige na, pumasok na kagad tayo. Pagkakataon na natin ito. Wala silang sinayang na oras. Binuksan kaagad nila ang pintuan. Kaso, nagulat sila nang bumungad sa kanila si Doña Serena at ang anak nitong si Miguel. Nakaupo ang 2 sa gilid ng isang puso na tumitibok-tibok pa. Parehong nakapikit ang 2 at parabang hindi sila naririnig ng mga yon. Wala nang sinayang na pagkakataon si Baste. Mabilis siyang tumakbo sa puso na nakalagay sa loob ng isang malaking garapon. Binasag niya yon at saka itinarak ang punyal. Dahil sa kanyang ginawa ay nagising si Doña Serena at Miguel. Nanlalaki at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Nag-apoy sa galit ang mag-ina nang makitang nakatarak na ang punyal sa puso ng mga aswang. Anong ginawa mo? Ay, hindi ba halata? Di sinaksak ko. Attorney Panfilo, akala ko ba mamamatay na sila kapag sinaksak yung puso? Bakit nakadilat pa yung 2 yan? Biglang tumayo si Miguel at sinakal si Baste sa leeg. Habang si Doña Serena naman ay inatake sila Panfilo. Pinagkakakalmot ng 2 sila Baste. Makailang beses na rin nagpaputok si Panfilo pero hindi niya natatamaan dahil sa bilis. Isasama namin kayo sa impyerno! Hirap nang makatayo si Panfilo sa mga sandaling yon. Siya kasi ang sumasalag sa mga kalmot na dapat kay JM at Makmak. Si Baste naman, nakakatayo pa naman pero duguan na rin. Ang lakas ng loob nyo! Ngayon, samahan nyo kaming makipagtagpo kay Satanas! Nasa aktong aatake ulit sa kanila ang mag-ina nang biglang napahinto ang mga yon. Nangisay sila na parabang nakukuryente. Napansin na lamang nila na unti-unting naaagnas ang mukha ng mag-ina. Naging butot balat si Miguel at Doña Serena. Hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang mga yon.
Wala na ba? Deads na ba? Nagtagumpay tayo, Baste. Isa ka ng tagapagligtas. Ha? Sinunog nila ang tunnel na yon para masigurong lahat ng bangkay ng aswang na naroon ay kanilang maabo. Agad silang umuwi ng mansyon at naabutan nila ang ibang katawan ng aswang na tulad na mag-ina, naaagnas na rin. Kinabukasan, masaya ang mga tao sa baryo nang malaman na patay na ang mga aswang. Samantala, naasikaso na rin ni Panfilo ang mana na dapat kay Baste. Dahil wala na siyang kahati, malaking parte ang napunta sa kanya. Ang natira naman ay binigay na lamang niya sa mga tao. Hindi niya tinanggap ang katungkulan bilang tagapagligtas. Para sa kanya, mas kailangan siya ng kanyang ina na nasa Maynila. Naintindihan naman yun ni Panfilo. Ang mahalaga na lang sa kanila, nabura na nila ang presensya ng mga aswang. Tuwang-tuwa naman si JM at Makmak na makauwi sila ng Maynila. Malaki kasi ang nakuhang pera ni Baste at nakakuha ng balato ang dalawa. Wakas. Sakay ng ordinary bus ay